Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Bonk ngayon pong May 30 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Bonk at mukhang mababasag po niya yung support line natin dito sa presyong 40 digits 35.95. At kung nabasag po ito ay posible po siyang magpatuloy sa kanyang pagbagsak at umabot po rito sa sunod na support line natin dito sa 40 digits 28.38 or yung ating trend support line dito. Kaya yan, maliban po rito ay na-trigger na rin po yung ating isang buy pending order sa support line na ito na 40 digits 35.95. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay check po muna natin yung kanyang performance dito kay CoinMarketCap. Ang kanyang 24-hour performance ay ayan, malaki po yung kanyang ibinagsak, 18.86%. Kaya ayan, nakikita po natin yan, nagre-reflect po yan sa kanyang nabuong candlestick kahapon na isang ayan, malaki po kasi na isang bearish candlestick at sinusundan pa ito ng isa pang bearish candlestick na naman. Ayan. Pero yung kanyang 7-day performance ay nananatiling gain pa rin po ng 7.94%. Yung kanyang market cap ay bagsak din po ng 18.96%. At ang kanyang trading volume ay bagsak din po ng 35.17%. Kaya malakas po talaga ang selling pressure o yung mga bears na siyang sa dahilan na nagtutulak sa presyo nitong si Bonk para ito ay bumagsak. Ngayon ay check naman po natin yung kanilang official X account dito kung meron po silang latest tweet or announcement na maaring makaapekto sa kasalukuyang presyo nito ngayon or sa mga paparating na araw. May 28 pa po ito. Yan, last 5 hours ago, 2 happy t-shirt recipients. Western Bonk seems to be a hit so far. Ayan, ganda po ng t-shirt ni Bonk. Check na natin ng mabuti. Ayan, cowboy ang dating. Ayan, siya po yata isa po siya sa mga sila po yung dalawa sa mga nabigyan ng t-shirt ni Bonk. Ayan, yung isa ay tinakpan niya yung kanyang muka. Ayan, mayain siguro. Last 9 hours ago, Bonk check for consensus. Consensus, ito po yung parang malaking event po ito para sa mga cryptocurrencies. Hindi lamang po para kay Bonk kundi para sa buong cryptocurrency po ito. The dog is using Teleport XYZ to get around Austin this week. Riders pay less and drivers earn more. Ayan. Last 10 hours, you can download and try Teleport here. Ayan, kung yung mga nagmamaneho raw ay pwede kang kumita sa pamagitan ni Teleport. Sa tingin ko ay sa ibang bansa lamang po ito available. Parang dito ay Grab. 13 hours ago, you can catch a peek at the custom Bonk Pro V1X golf balls at the Solana House here in Austin. Ayan. Golf ball. Ayan, laro sports. Yan, nakikita ko ay wala naman pong mga announcement ngayon na maaaring makaapekto sa kasalukuyang presyo ni Bonk or sa mga paparating na araw. Kaya balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Bonk. Ngayon ay check po muna natin, ayusin po pala natin yung ating trading positions dito. Ayan, gaya ng aking sinabi kanina ay na-hit na po yung ating buy pending order kahapon pa yan. Umabot po siya rito. Kaya na-trigger na po yan at ang kailangan po natin gawin ay mag-set up po tayo rito ng another take profit natin dito. Ayan, magti-take profit po tayo rito. Ayan, kasi na-hit na po yung nakaraan dito. Kaya yan. At maganda po yan kung aabot na naman po siya rito sa 40 digits 28.38. Gaya ng aking sinabi kanina, ay kung kasi kasalukuyan pa niyang binabasag yung support line natin dito sa 40 digits
35.95. Update lamang po natin yung kanyang kulay kapag confirm na nabasag na po ito. Kasi pwede pa kasing magbago ito. Pwedeng umangat yung kanyang katawan, ay pwedeng maging bullish yung candlestick na ito. Yan. Kaya hindi pa tayo nakakasiguro kung breakout po ito. Pero kung sakaling mag-breakout nga ito, ay possible po na bumagsak siya hanggang dito sa sunod na support line natin dito sa 40 digits 28.38 cut. Maganda po yan para makakabili na naman po tayo sa presyong ito. Ayan. Kasi halos nakapag take profit na po tayo ng ilang beses dito kay Bonk. Ayan. Ilang beses na po akong nakapag take profit dito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 beses na. Ayan. Kaya para magkarga na naman po tayo or ayan, bumili na naman po tayo para maragdagan yung ating holdings dito. Para may mabenta po tayo ulit sakaling makaka-recover na siya or magpapatuloy na siya sa kanyang pag. At yan, yung ating dalawang indicators dito ay bullish pa naman po yung ating mga signal dito. Ayan, kulay green. At maganda pa yung kanyang pangangatawan at ganun na rin yung ating QQE mode indicator dito. Basta ang mahalaga rito ay yung mga nabubong QQE bars natin ay kulay blue. Nagpapahiwatig pa rin po yan na bullish ang kalagayan nitong si Bonk. Yun nga lang at lumiliit yung sukat nito, indikasyon po na kailangan niyang magkaroon muna ng isang correction or retracement. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina, ay kung mababasag po yung support line natin dito ay yung sunod po na posibilidad kung saan siya magkakaroon ng retracement or retest ay dito. Ayan. Retest or correction. Ayan. Dito na siya siguro tatalbog or makaka-recover sa support line natin dito. Ayan. Ngayon ay zoom out po natin para pakita ko po ulit yung aking mga live spot trading positions dito kay Bonk. Yan, meron po akong dalawang yung dalawang yellow arrow signs dito. Ayan po yung aking mga take profit or sell pending orders. Yung dalawang kulay blue naman dito na arrow signs ay aking mga buy pending orders. Yung mga bago lamang po rito ay ayan, yung mga nadinaanan ng mga candlestick dito ay yung mga aking mga previous trades dito kay Bonk. Ayan, maaari po ninyong kopyahin or gayahin ang aking simpleng paraan sa pagtitrade dito. Yung ginagamit ko palang trading platform dito ay ang TradingView. Yung aking dalawang indicators dito ay yung nandito sa chart ay ang tinatawag na Hall Suite Indicator. At yung nandito naman sa ibaba ay ang QQE Mode Indicator. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.